Good morning mga Mama May, panibagong umaga, panibagong buhay. Dahil nga andito ako sa probinsya, ito yung araw-araw kong ginagawa dito sa aking bahay kubo. Kapag taga-probinsya ka talaga, wala kang ibang maririnig kundi ayan, mga tiktilaok ng manok, o kaya naman mga huni ng kuliglig. Mga huni ng kuliglig. Eto na nga, pagkatapos kong magdilig ng halaman, naglinis naman ako konti dito sa sala. At inayos na rin yung mga nilabhan kong damit kahapon. Pagkatapos kong ang ayusin, naisipan kong mamulot ng buto ng kamansi or lang ning ogob sa Camarines or na tataramon. Itong kamansi pala na to dito sa amin, sobrang tagal na daw nito. 1988 daw to na itinanim dito ni Papa. Kaya magkasing edad lang kami na ayaw ko pa rin ipaputol dahil nga mahilig ako sa ugob. Kahapon ko lang din nalaman na ang buto pala ng kamansi or kamansi, anti-cancer daw pala to. Pagkatapos ko ngang mamulot, hugasan ko to sa ilog, sabay ligo na din. Ang ganda ng panahon, mainit. Naligo na rin ako para isahan na lang din para pagdating sa kubo, magluluto na ako ng kinuha ko, ng nilinisan kong dilis na lalagyan ko ng tila. Hindi ko alam kung ano ang tawag sa Tagalog ng tila. Maasim siyang dahon na pwedeng ilagay sa nilagang baboy, sa sinigang na baboy, ganun. Sobrang sarap. Tapos, maasim talaga siya, sobrang asim niya. Sumunod na nga pala yung anak ko kasi maliligo na daw. Joke lang. Kasama ko talaga siya. Siya yung nag-video sa akin. Napanay ng reklamo. Sabi niya, ulit-ulit na lang daw yung video ko. Alangan naman na hindi. Kasi nga, kapag andito ka sa probinsya, yung mga ginagawa, paulit-ulit lang naman. Alangan naman na sasayaw ako na hindi ko naman ginagawa. Sabi ko nga sa kanya, halika be, paliliguan kita. Sabi niya, ayoko ma, laki-laki ko na. Sabi ko naman sa kanya, kapag dumating ang panahon, hindi na kita masasyampuhan, hindi na kita mapapaliguan kasi dalaga ka na. Kaya ngayong bata ka pa, hayaan mo muna si mama na gawin to. O, diba, sobrang madrama ang buhay ko, pero hindi naman. Konti lang. Pagkatapos ko ngang maligo, inayos ko na tong pugon, di uling. Medyo biyak na siya, matagal na rin naman kasi to, magli-5 taon na. Kaya baka may gustong mag-donate yan, kailan lang po, ay pugon lang po, joke lang. Eto nga, pagkatapos kong lagyan ng uling, sisindihan ko na siya, nang para maisalang na din yung gagataan kong dilis. Mahilig kami sa gata, at saka ang laging ulam talaga dito sa amin, araw-araw gulay, minsan naman isda, minsan naman kapag may pera, nakakabili din kahit papano ng manok, karning baboy, pero talagang mas madalas gulay. Ito nga, nagata ko na, nilagyan ko ng bawang, paminta, asin, sili, cayenne pepper. Hindi ko na nilagyan ng Ajinomoto kasi wala na, naubusan na ako. Dahil nga sitro ang bahay ng Mama May nyo, may nakita ako isang pirasong kangkong na papasok sa bahay kubo ng Mama May nyo. Kinuha ko ang isang pirasong kangkong. Ilalagay ko dito, sayang naman kung itatapon ko, 'di ba? Eto nga, ilalagay ko na ang tila. Lubas ata ang tawag dito sa dahon na to. Papakuluan natin siya nang para lumabas yung asim niya. At kung kayo may taguan ng pagkain, ako naman may sabitan ng ulam. Eto, ulam na dilis. Ulitin natin. 3, 2, 1. Tcharan! Pagkatapos kong pakuluan sa gata ang dahon, sinunod ko na ang dilis. Maliliit siyang isda. Dilis din ata to sa Tagalog. Ayan, konti na lang yung gata niya. Ilalagay na natin ang kakang gata bago pakuluin natin ulit. Luto na, sarap. Sasalang ko na rin ang buto ng kamansi. Nilagyan ko ng tubig, asin, bago tinakpan, syempre. O paano Mama May? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Maray na aga sa Indogabos. Bye!